Yun, magandang umaga mga kamamo. Ayan, i-update lang natin tayo sa mga yung mga nababalita natin dito sa Canada na parang may padating na mass deportation. Yan. So, inano ko lang to kasi yung mga nakarang vlog natin is medyo kulang ng konti yung impormasyon na biligay natin. Ngayon, meron tayong bagong parang nabalitaan na about dun sa lalo na dun sa Montreal. Ayun, sa Montreal is parang nakakalungkot mang isipin mga kamamaw dahil 70,000 plus na tao ang pwedeng bumalik sa kanilang bansa. So nakakalungkot mga kamamaw na yung iba, alam mo naman, tulad ko bilang isang TFW dati na ngayon ay nakakuha ng permanent resident dito sa Canada, is naramdaman natin yung pakaramdam ng naghahabol tayo ng papel natin. Dinadasal natin na sana magkaroon tayo ng permanent residency. At the same time, yung iba maging citizen ng Canada. So yun mga kamamo, yung mga nangyayari ngayon dito sa Canada na ipinapa-implement ng federal government. So ngayon ang nabalitaan natin mga kamamo is yun nga, 70,000 na tao ang pwedeng pauwiin dahil mag-e-expired na yung mga mga work permit nila. So hindi na 100% sure kung marirenew pa nila yung kanilang mga work permit. Yan na. Nakakalungkot talaga mga kamamaw. Actually September 3 ata ang simula nung sa Montreal at saka sa Quebec. E din sa federal government natin is parang talaga exactly September 26, 2024 doon sisimulan sa lahat dito sa buong Canada. Lalong-lalo na mga kamamaw sa mga malalaking probinsya na under 6% pataas yung unemployment rate niya. So yun yung mga siguradong apektado. Pero yung mga skilled workers like yung mga talagang yung mga nurse, yung mga ganyan, nurse sa home care, sa nursing, tag dito sa health part siya, like yung mga lahat ng nagtatrabaho sa mga ospital, yung mga ganyan, matataas ang niyan eh. So hindi sila apektado sa saan pa ba? Yung mga skilled dyan yung mga mekaniko yan, mga yan, lahat yan. Ang kadalasang mababagsakan talaga ng hindi sila makapag-renew ng work permit niya, yung mga low wage rate. Yan, na-explain ko na sa inyo yung mga low wage rate na like under $24 pababa. Yun yung mga apektado na hindi nila mai-renew yung mga work permit nila. So yun yung update natin ngayon na nakakalungkot na sobrang hirap mga kamamaw na na medyo nag-i-stutter ako dahil naiisip ko yung pakaramdam. Alam ko yung pakaramdam ng parang sobrang tagal mong in-applyan yung pagpunta mo dito sa Canada, tapos yung bang timing ba, parang napunta ka sa pagkakataon na tinatawag na bad timing, na tagal mong hinintay tapos nandito ka na, halos parang malapit mo nang maabot yung talagang mga pangarap mo na nakarating ka na dito, tapos gusto mong ma-permanent resident. Siguro ang pinakamaano lang talaga mga kamamo na masasabi natin is kung talagang kaso kasi nangyayari ngayon, kung late ka na, wala ka na talagang chance. Pero kung yung bagong dating ka pa lang siguro at medyo natutunugan mo na talaga mga kamamo yung mga ganong senaryo, mas maganda simula pa lang, paglapag mo pa lang, diskartehan mo na. Kasi kadalasan talaga dito mga kamamo, based dun sa story ng ating mga kaibigan na nakasama natin sa trabaho, ang diskarte nila is bago pa talaga mapaso dati yung mga papel nila is nagbabaka sakali silang lumipas sa ibang probinsya. Katulad nito, example nito mga kamamo, yung mga galing sa Alberta, tapos hindi sila nagkakaroon ng pagkakataong mabigyan ng LAMIA para makapag-apply nga ng permanent resident, lumilipat sila dito sa
Saskatchewan, which is may mga taong nagtagumpay, merong mga taong hindi napagbigyan ng pagkakataon o ng panahon, pero tinry nila. Yun ang ano ko lang, pinakamaganda talaga mga kamamaw, maghanap na kayo na agad ng employer na magkakaroon chance na mabigyan kayo ng ano, ng Lamiya. Pero yun nga, sa nagkakataon ngayon, pero sa nagkakataon ngayon, kumbaga ba, pipili na lang kayo, ang labanan na lang mga kamamaw, may papayo ko, maghanap na lang kayo sa probinsyang yung ano, under ng 6% yung unemployment rate, which is part yun ng Saskatchewan, na ano ko na sa inyo, na nailagay ko sa nakarang vlog na 5.40 lang percent unemployment rate ang meron dito sa Saskatchewan. So ang laki ng chance yung mga kamamaw na magbaka sakali kayo, maghanap kayo dito sa Saskatchewan na malilipatan, para at least imbes na makauwi kayo o umuwi kayo, yung mga sa mga ano to mga kamamaw, yung sa mga medyo mahaba pa yung time frame, ayan, hanggat maaga pa, ano, hanap na kayo dito para kahit paano huwag kayo dumating sa point na katulad niyan yung mga nababalita natin na merong mass deportation, dahil yung iba wala nang chance dahil ano nga, wala na silang panahon para maghanap pa uli ng panibagong employer na magbibigay sa kanila ng Lamiya o ibang sa probinsya, lalo na kung nasa big city ka, hindi ka na magkakaroon ng chance niya, kaya dapat talaga lumipat na. Ganun ang pinakamagandang maipapayo ko based sa knowledge na meron ako. Yun ang ano ko lang sa kanya, kasi ako naman yung kinukwento ko ng mga to, hindi dahil nag-research tayo. May mga senaryo din kasi dito mga kamamaw na experience ko mismo, kaya sinishare natin dito sa mga, lalo sa mga kababayan nating merong mga TFW permit. So yun ang pinaka masasabi natin, kasi yung mga gantong senaryo kasi mga kamama, minsan kung hindi mo rin tutulungan yung mga kapwa Pilipino mo, kawawa din sila. Yun lang ang aking ano, bakit lagi kong nag-a-update tayo sa vlog natin, na para sa akin makatulong lang ako, dahil hindi biro mga kamamaw. Sa ibang tao siguro madali lang sa kanila makarating dito dahil talagang may pera sila, meron silang kakayahan na anytime na pag naisipan nila is makakarating sila dito. Pero meron naman ibang tao na parang katulad ko, na halos dinasal ko na, nagdasal na ako, nanalangin na ako na sana makarating ako dito. Yung mga ganong senaryo na katulad ko, yung message na to para sa kanila to, dahil ramdam ko sila kung gaano kahirap makarating dito sa Canada, na hindi biro-biro na parang pag naisipan ng pumunta sa Canada, ito na yun. Hindi ganun. Mahirap talagang nakuha sa dasal, sa tiyaga, sa pagsisikap. Kaya ako nalulungkot dahil dun sa mga taong yun nga, papauwi na nga. Sana dumating yung chance na magkaroon pa sila ng panibagong oportunidad, dahil may tatak naman na sila ng Canada. Yun nga lang, uwi sila ng Pilipinas ngayon, maghihintay uli sila. Di natin alam kung kailan lang ano, pagkakataon ulit na makabalik sila para makapagsimula uli. Yun sa ibang may mga chance, anuin mo na, kung talagang may mga ipon ka, may mga naitabi ka since nung dumating ka dito, gamitin mo para makapag-apply ka o maghanap ka ng ibang lugar para makakuha ka ng Lamiya. Yan, lalo na ano ko sa inyo, punta na kayo dito sa Saskatchewan. Baka magkaroon kayo ng yung dating mga wala kayong pag-asa na nandiyan kayo sa, kung nasa mga kayong probinsya kayo ng medyo malalaking city, bumaba kayo sa sa mga medyo, sabihin nga natin, parang sabi ko nga sa inyo, kapatagan tong Saskatchewan tahimik dito, tsaka talaga, kumbaga ba hindi siya pasok dun sa na-implement na unemployment rate, nasa 5.40 lang ang Saskatchewan. I-grab nyo na yung pagkakataon. Ngayon katulad niya, summertime, madali lang mag-drive, hindi kayo mahirapan kung nasa long drive kayo or something na pumunta na kayo dito or mag-research na kayo ng kung saan dyan. Marami namang nakapost dyan sa mga applyan ng
trabaho na nagbibigay ng Lamia. Makakita kayo dyan, or else pumunta kayo sa mga tag dito, sa mga nag-aayos ng papel, yung mga ano talaga, yung mga eksperto, magtanong-tanong kayo. Marami ako nakikita. Actually, message nyo lang din kung sakaling may ano kasi si Kai yun eh, Gililan yun. Ano yun, hanapin nyo yun sa Facebook, baka sakaling makatulong sa inyo yun. Yun yung ano, si Kai, nakikita ko nagpo-post ng ano yun eh, ng mga hiring na usually nakikita kong post niya mga Alberta. Pero try nyo rin, wala namang mawawala. Lalagay ko na lang dito yung ano, lalagay ko dito sa ano natin, sa vlog natin, kung ano yung paano ng Facebook niya. Message nyo, baka sakaling makatulong. Yun lang na, kasi si Kai, isa yun sa mga tumulong sa amin nung dumating kami dito sa Canada. Si Kai is, ano siya, nagtatrabaho siya dati sa Mercan dito sa Canada. Nagtatrabaho siya dun. So siya yung naglalakad ng mga, nag-aasikaso ng mga papel namin, nag-aayos talaga ng mga requirements namin dati. So nagkataon, Pilipinas siya. Ay, nakita niya yung sitwasyon namin noong unang dating namin dito. Talagang tinulungan kami silang dalawa, ng asawa niya si Norly. Bonit, kaya maano talaga yung pasasalamat namin, dahil sabi nga nila, lahat naman ng mga taong dumarating dito, may mga tao talagang nakatadhana para tulungan ka. So ang ginagawa lang din natin, katulad ko, yung mga time na natulungan ako, ngayon naman, ito naman yung time ko para kahit sa mga simpleng pagbagay o simpleng pagkakataon, makatulong din ako sa inyo. Yun ang ano natin, tulong-tulungan lang, dahil kung may dumating na mga ibang pagkakataon na kayo naman ang kailangan ng tumulong, tulungan nyo rin yung mga bago. Yung tulong-tulungan lang, huwag tayong parang hatakan pababa. Hindi labanan sa buhay ang makapaghatakan pababa sa mga kapwa mo Pilipino. Hindi, iangat mo lahat ng mga Pilipino, para yung may kanya-kanya tayong pamilya na binubuhay. So tulungan natin sila sa ibang, although hindi man financial na pagkakataon, no, na tutulungan mo sila sa ibang bagay na mga simple lang, pero malaking bagay na para sa kanila yun. Yun, tulong-tulong lang. Kaya kayo, kung sino meron dyan sa mga nanonood, lalo na dito sa Saskatchewan, yung mga taga Regina dyan, taga Saskatoon, taga dito, Prince Albert, yung mga city dyan na ano, na baka may alam kayo na nagbibigay ng Lamia, mag-comment lang kayo dito, baka sakaling may mga taong nanonood na nagbabaka sakali na naghahanap sila ng Lamia work permit nila, sakaling matulungan natin sila para hindi na sila madamay pa dun sa deportation na mangyayari ngayong September 26, 2024. Ayan, yun yun sa federal government na yun. And then yung sa Montreal tsaka sa Quebec, September 3 sila, mas mauuna sila. Sobrang dun, mataas ang employment rate sa Quebec, parang 6.40 ata sila, 6.50. So sila, kasama sila dun sa talaga, sila yung kauna-unang sobrang daming tao talaga, mga kamamaw. Lalo na dun sa Montreal, kasi busy talaga yung tsaka hirap pumano ng papel dun. Kung sa Alberta, nababalitaan mo, pahirapan magkaroon ng application ng permanent residency. Hindi lahat ng magkakabatch sabay-sabay na nagkakaroon ng papel, hindi ganun. Minsan nangyayari sana na every year isa lang. Di katulad dito sa Saskatchewan, na experience namin, 8 kami magkakasama, magkakabatch kami, sabay-sabay kaming nagkaroon ng chance mag-apply ng permanent residency. Yung akin lang based dito sa story na nangyari talaga sa amin. Hindi siya yung gawa-gawang kwento lang. Totoo talaga, mga kamama. 8 kami, sabay-sabay kami nagkaroon ng permanent residency. Yung ibang mga kasama ko, honestly, citizen na sila. Ako hindi pa ako nakakapag-apply dahil medyo busy pa. Nakakapag-review tayo, kaso nga lang, gusto ko pag nag-exam ako is yung nakapokus ako. Kasi hindi rin biro ang bayad, mga kamamo. Parang ang bayad ng application ng citizen ngayon is nasa like around 600 to 700. So kung ibabagsak mo, inuulit ka na naman. So gusto ko sana, kung sakaling mag-take ako, maipas ako agad. Usually ang passing grade ng citizen is parang 1 to 20 ata ang question
and then masagot mo yung 16 ng tama, pasado ka na. Pero pag nakita mo yung reviewer ng mama mo, sobrang dami. Honestly, nasimulan ko na yung halos almost nasa 60% na ako nung time na nagbakasyon ako nung kakapanganak lang ni Jacob. Kaso napahinga ako, hindi ko na naman natuloy dahil talagang busy, kailangan mo magtrabaho, kailangan mag overtime dahil marami tayong gastusin, marami tayong bayarin. So naitigil ko siya. So bala ko baka next year na lang, kasi may natitira pa akong 3 weeks na paternity dun sa trabaho ko na magagamit ko by next year ko na siya gagawin. Pero for now, mag-focus lang muna tayo kung ano man yung mga goals natin ngayon. Huwag natin pagsabay-sabayin, hindi rin biro, isa lang ang katawan natin. Dapat iano natin yan, ibabudget natin, tsaka ita-timing natin yung mga bagay-bagay para kahit pa paano, although hindi man siya kabilisan ng progress, pero nakukuha natin lahat ng gusto natin by schedule. Yun ang ano lang, discarding mano, kasi hindi rin biro na pagod yung trabaho mo tapos ipipilit mo pa yung isang bagay na hindi mo naman kaya, which is mahirapan ka, ma-struggle ka. Sobrang maraming pagkakataon naman na unahin mo muna to, after itong dalawa, at least nababawasan siya, nababawasan yung mga gawain o mga goals mo sa buhay na nagagawa mo siya ng tama, although mabagal siya. Kumbaga makukuha mo siya lahat na ilan mo lang sa perfect timing. So ayan mga kamamaw, titigil, ano ko na muna, stop ko na muna tong vlog na to. Sana meron akong naibigay sa inyo ng magandang impormasyon na maaaring makatulong sa inyo, lalo na dun sa mga kababayan natin na naghahanap nga ng mga Lamia. And try nyo dito sa Saskatchewan. And then dun sa mga talagang tinamaan na papauwi ngayon sa nararating na mass deportation, try nyo lang, huwag kayo makawala ng pag-asa. Mangarap kayo palagi katulad nung ginawa nyo nung dumating kayo dito. Nangarap kayo ganon, doblehin nyo yung pagpupursige nyo yan, at tsaka dasal lang, nandiyan lang sa taas. Hindi naman tayo papabayaan dyan sa taas. Sabi nga nila, may binibigay sa ating mga pagsubok, pero hindi naman ibibigay sa atin kung hindi natin kaya. So mga kamamaw, hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.